bakit niya ibiveto. Matapos sa mga tanong na ito, mariing tugon ni Saldico. I respectfully urge Honorable Senator Pampilo Lacson to first review the full list of alleged insertion done under the directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. Magalang kong hinihikayat si Senator Lacson na unahin munang suriin ang buong listahan ng insertion na ginawa sa utos ni Pangulong Marcos at malinaw na makikita sa GAA 2025. Hamon pa ni Ko kay Lacson na i-cross-check ang NEP 2025. You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same line items appear there. To assist you, I have attached the list with the exact page references from the GAA 2025. Giniit ni Ko, hindi makabubuti kung may pahayag na nagbubunga ng maling impresyon nang hindi pa nakikita ang kabuuang dokumento. At binigyang diin niya, the public deserves a fair, complete and evidence-based investigation, not conclusion drawn without first seeing the whole picture. Unquote. Sabi ni ICI Asurin, sinabing walang silang nakita na ghost project sa Ilocos Norte. Baka substandard meron, no? Kasi baka naman talagang walang ghost projects, no? Pero iba yung tono ni iba yung sinasabi ni Chavit. Pero let's assume totoong walang ghost projects. Substandard, ang tingnan nyo substandard. Kasi pwedeng may proyekto, pero yung bakal kakapiranggot. Yun yung tingnan ninyo. Imbestigahan kasi nyo ng maayos para pagkatiwalaan kayo. Dapat sagutin ito ni Chavit Singson kung talaga bang walang ghost projects, no? Pero pagka ganito ang gagawing investigasyon ng ICI, sinabi nga ang daming proyekto ng Diskaya dyan . Wag lang kayong maghanap kung may ghost projects. Wag lang kayong maghanap kung may substandard. Maghanap din kayo kung ninakaw yung pera. Kasi kung idinidiin ng Diskaya, ang daming proyekto ng Diskaya dyan, naman. Diba? Simpleng-simple yun . So, dapat, laliman nyo yung investigasyon. Huwag yung mema lang. May masabi na nag-imbestiga kayo, tapos lusot na Ilocos Norte, tapos malinis na si Bongbong. Ngayon, naglalabasan na nga. Tingnan nyo yung nangyayari. So, tingnan nyo rin. Kasi, baka naman, may magic ginawa dyan si Sandro. Para patas lang tayo. Para naman pagkatiwalaan ng ICI na investigasyon. Good news ba ito o bad news? Nagladlad si Pinky. No, sige, pasok. Pasok na, walang probative value. Kasi hindi naman under oath . So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, na-raise yun. Kwento. Hindi naman siya under oath . Alam mo, eto yung state, mamaya hihimay-himayin po natin yung video ni Saldico, napaka-importante niyan. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung mga abogado ni Bongbong Marcos . Eto, hirap na hirap. Abogado number 1. Hey. Di umano. No, si Pinky Lacson. Grabe, no? Alam nyo yung statement ni Saldico na yon, lumabas ang totoong yung mga nakatago na hindi naglaladlad. Ngayon, labas ang mga abogado ni Bongbong Marcos, labas ang mga tagapagtanggol ni Marcos, pati simbahan, pati yung kaaway ni Bongbong Marcos, pati mga NPA, nagsilabasan. Alam natin ngayon, di ba? At least ngayon malinaw. Kasi before, dalawa yung names that cannot be mentioned. Si Tambi at si Bongbong. Na-mention na si Tambi. Si Bongbong wala pang nagtuturo, wala pang nagdidirect. Ngayon, na-mention. Di biglang lumabas, pati si Chanko, nag-abogado kay Bongbong Marcos. Di ba? Makikita natin ngayon kung sino talaga yung habol ay matukoy yung mastermind or ang habol ay mailayo ang usapin kay Bongbong Marcos. Di ba litaw na litaw? Even the Pink. At marami tayong pag-uusapan sa Pink. Ang hirap ng kalagayan ng Pink ngayon. Pasok! Siya rito, mag-take out siya.
at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Pero what do you mean? Papatayin nga siya. Ikaw naman para kang hindi pulis, para kang hindi nagtago, nagtago ka rin. Oh, tapos bigla ngang namatay si Daser. Hindi ko sinasabing ikaw may kasalanan noon, pero may ganung issue. Pagka may nalalaman, may namamatay. Oh, tapos papupuntahin mo diyan. Hindi nyo naman maprotektahan. Sasabihin nyo, si Diskaya nga, hindi nyo bigyan ng ipasok sa witness protection program eh. Si Saldi pa. Oh. Ikaw naman mag-isip-isip ka rin. That, sir, kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap million. mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president. Why would Teka muna, Pinky. Why? You are not defending the president. You are defending the president. Ayan, ano yung ginagawa mo? Di ba? Nag-aabogado ka doon sa presidente kasi simple lang yan eh. Ikaw bilang Blue Ribbon chairman, dapat, sige, may lumalabas na ganyan. Hindi ikaw abogado nung kung sinong partido. Tanggapin mo lang kung may pumapasok na ganyan, di sasabihin mo, sige, imbitahan natin siya. Or baka meron siyang mapakitang ebidensya at titingnan natin. Hindi yung pinagtatanggol mo si Bongbong. Siguro tanungin din natin si Bongbong. 'Di ba? Anong masasabi ni Bongbong? Ibig sabihin nakagitna ka. Kahit yung mga katulad mong Penk, ikaw Penke, halatang halata, alam nila kampo mo. Alam nyo, ito sample lang. Malalaman mo yung demonyo. Ito hindi connected kay Pinky. Ha? Yung demonyo, kakalabanin yan yung kaaway. Tama o tama-tama. Pero pag parehas kayo ng tono, halimbawa, maling katuruan, hindi kanyang kukontrahin, hindi kanyang papatayin. Tingnan nyo anong pinapatay. Di ba? Anong punto ko lang dyan? Bakit hindi ka binabanata ng Penk? Kasi pinagtatanggol mo si Bongbong. Halatang-halata. Hindi yung proseso ang pinagtatanggol mo. Insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Tingnan mo, isa script nila, di ba? Bakit niya binito? Sa NEP, kaya niyang gawin. Para hindi obvious. Tanga naman itong mga ito. Ang dali-dali nung script. Kasi pag masyadong halata, alam mo sabi, siya nga ang nagpapaimbestiga. Kaya nga. Kasi alam niyang sasabog yung baho. Alam niyo yung umutot? Yan ang maingay. Sinong umutot? Sinong umutot? Pero siya umutot, inunahan niya lang. Kasi alam niya mangangamoy eh. Di ba pag umutot ka, unang dadaan yan sa'yo sa ilong mo. Di ba? Lalo kung mabaho. No choice ka. Kailangan mo sabihin, sino yung umutot? Pero siya yun. Ganun ang ginawa ni Bongbong, di ba? Kaya niya pinaimbestigahan kasi talagang grabe na ang bagyo at ang baha. So inunahan niya na para magmukhang malinis. Kita mo? Yan ang script ni Claire. Siya nga ang nagpapaimbestiga. Ito sinasabi niya, dapat dadaan sa NEP. Tapos binito niya pa. Para hindi halata. Gusto mo magnakaw halata? Ito na lang isipin yung mabuti. Ang tagal ko na tong sinasabing paulit-ulit. Tatandaan nyo ito. Saldico is a party list. Party list, ilan lang boto niyan? Party list. Hindi ko minamaliit ang party list. Pero he cannot be that powerful para imanupula ang pera na walang go signal sa ibabaw. Huwag nga kayong tangang mga politiko. Party list lang yun. Hawak niya trilyon, bilyon. Siya nagdidesisyon. Tapos hindi alam ni Tambi, tapos hindi alam ni Bongbong. Ang lilinis nyo, Teng. Ang linis nyo, Teng. Kaya ang sinasabi ko, ako, dapat din managot ang mga kontraktor at DPWH. Okay, walang problema dyan. Pero hindi naman makahagalaw yun nung walang mastermind. Sindikato tong mga to. At yung sindikatong yan, may mastermind yan. Dapat, he is supposed to be that powerful para may command siya. Ano yung ganun na lang katanga si Bongbong Marcos? Bakit niya in-FLR?
Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. Sa dapat sa NEP pa lang, sinabi niya na yung DB. Nasagot ko na yun, di ba? Para hindi halata. Okay. Ngayon, bigyan muna natin ng let's assume. Kasi sabi niya, so ibig sabihin na incredible yung Hindi, parang ang punto ni Lacson, hindi naman niya sinasabing, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Kaya lang, hindi naayon doon sa na-experience ni Lacson, yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pagpalagay lang, nagsisinungaling si Saldico. Pagpalagay lang natin, nagsisinungaling. Di ba hindi ka dapat mag-take side? Being the Blue Ribbon Chairman. Dapat sasabihin mo lang, titingnan natin, iimbestigahan natin si Bongbong, iimbestigahan din natin si Saldi, tingnan natin, i-connect natin. At mananawagan kami kung sino pang may nakakaalam patungkol kay Saldi at kay Bongbong ng matimbang natin, magpasa kayo ng mga ebidensya. Tapos. Di ba mukhang patas ka? Yang ginagawa mo Pinky? Hindi. Mukha kang abogado ni Bongbong. Sinabihan niya ng DBCC, uy, magbigay ka ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit paano? Ito, okay? Tingnan nyong mabuti. Nag-iiba ng tono si Saldi. Si Pinky. Nag-iiba ang tono mga abogado niya. Dati, gusto niyang imbitahan ng Zoom. Ang mga sinasabi, wag kasi pag inimbita mo ng Zoom yan, hindi mo naman na mapapasinungalingan. Mamaya magsinungaling yan, hindi mo naman makukontempt. Pero ngayon, iba na tono ni Pinky. Si Senator De La Rosa suggested Kita mo, tinuro pa si Bato. sa chat group namin. Sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino sa ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Okay. Alam mo kasi problema nyo, nag-iiba na kayo. Ngayon, meron na siyang kondisyones. Ayaw na rin niya ng Zoom. Di ba? Kasi ang problema sa inyo, ang tagal pinauuwi. Hindi nyo kinansila yung passport ni Saldi. At yung pala, kaya hindi kinansila ni Bongbong yung passport na kahit meron siyang magagawa kasi pinag-stay siya doon. Para hindi magturo. At gagawin siyang sangkalan. Siya ang gagawing parang sacrificial lamb. Lahat ituturo sa kanya. Yun yung sinabi ni Saldi, di ba? Pinauuwi na nga yan. Tagal nang pinauuwi, hindi ginawa ng paraan ni Bongbong Marcos. Ngayon, gusto nilang pauwiin. Bakit? Kasi nasabi na eh. Anong sabi? Kakatayin siya rito. Kita mo nagbabago sila? Yes, kung mag-request sila ganun. May invitation nga kami sa kanya eh. What do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinanghawakan na mailinig mo yung pangalan na sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. Okay. Pinky sabi niya, kung wala kang hawak na, parang sinasabi niya kung wala kang hawak na ebidensya, wag mo na lang banggitin yung pangalan. Diba? Ganyan din naman yung ginagawa ni Ombudsman. Kung wala kang hawak na warrant of arrest, wag mo nang banggitin. Sabihin na, hindi, iba naman yun. Parehas din yun. Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero ito masasabi ko sa iyo, Pinky, relax ka lang. Kasi bakit? Part 1 yun. Ilalabas niya ng ebidensya.
tatandaan mo, kung totoo yung sinasabi ni Saldi, and I believe, hindi man sakto yung pagkakasabi ni Saldi, hindi makakagalaw si Saldi at possibly mastermind talaga yan si Bongbong. Maraming hawak yan na ebidensya. Relax ka lang, part 1 lang daw yan. May timing dyan. Mamaya ilabas sa rally. Kung ako nga kay Tambi, ilalaglag siya ni Bongbong Marcos. Ito opinyon ko. Pero tong opinyon ko, hindi ko pinulot sa puwet. Okay? Kasi meron akong nakakausap na grupo na nilalaglag si Tambi. Atin lang, huwag niyong ikakalat. Atin lang yan. At tong grupo na ito, grupo ng mahal na mahal si Bongbong. Okay? So, I therefore conclude, in my opinion, ilalaglag talaga to si Tambi. Ha? Kaya Tambi, magsalita ka na ngayon pa lang. Okay? Ituro mo yung mastermind. Mark my words. Maaalala nyo ko pag nangyari ito.